Hi guys, good morning. Cyrus here and welcome to my live on Tuesdays. So today is a Sunday, April 6, 2025. Today, papunta ngayon tayo sa Makina Motor Show for this year. Pero punta na tayo ngayon sa last day kasi medyo busy nung Friday and then kahapon, Saturday may mga lakad din na kailangan puntahan. So last year, first day kami pumunta ng mga ibang ka-ride ko. And this year naman, ito nyo naman, madaya, naka 4 wheels tayo. Kasi nga, wala akong kasabay papunta doon na naka-scooter. So, medyo tinatamad din ako and medyo puyat din. Late na rin nakauwi last night. And medyo cloudy and nakikita ko sa mga ibang post is bandang Manila medyo umuulan. So, ayun lang. See you later. So, yep, we're here. Hindi tayo nakapag-park sa SMX dahil priority ang mga motorcycle. Siguro yung mga nakakotse doon, sila yung mga exhibitors ng makina na event. So, dito ngayon ako nakapark sa may Kia, sa may second floor. So, let's go! Pagpasok pa lang ay dumiretso na kagad ako sa booth ng Vespa para i-check itong bagong Sprint Tech na loaded sa technology. So just look at it, napakaganda. After ko sa booth ng Vespa, dito naman ako pumunta sa booth ni Triumph.
Sinubukan ko nga sakyan itong Tiger 800 na adventure bike. Hmm, medyo abot naman kahit naka-sneakers pero ibang confidence na siguro ang mabibigay sa akin ito if naka-riding boots na ako or naka-boots. Baka mas abot ko pa siya ng onte. Sunod ko sinakyan ang kanilang RS Speed Twin na 1200cc. So, unfortunately, wala silang display nung kanilang bagong Trident 660 and wala pa rin daw sa Pilipinas yung Speed Twin 900. Siyempre, isa sa mga pakay ko dito sa makina ay ang Royal Enfield para makita ko up close ang bagong-bagong Interceptor Pierce 650. So, sinakyan ko. Medyo mataas siya. Tiptoe ako gamit ang suot ang aking sneakers kasi may taas itong 830 millimeters. Pero magaan naman siya ng konti kesa sa Interceptor 650. Next kong chinek out ay ang booth ni Lambretta. Grabe oh, wala akong masabi. Napakaganda lang at napakasimple. Next is ang booth ni Aprilia. Magkatabi sila ng booth ni Vespa at same sila ng setup. Meron din tayong nakitang booth ni Ducati. So, itong scrambler na to, hindi ko alam kung anong tawag sa design na to pero sa yung pinaka-unique na design ng scrambler na nandun sa moto show. Sumunod naman na pinuntahan ko ay ang booth ng KTM. So, hindi ako masyadong nagtingin ng bike pero I think meron silang bago dito which is their adventure bike. Siyempre, nung napadaan sa booth ni Kawasaki, sinakyan na rin natin itong bagong Kawasaki Ninja 1100. So, abot naman, pero bagay ba sa akin ang sports bike? Next na pinuntahan ko ay ang booth ng Honda. Ito nga pala yung Honda ADV 350. So, hindi ko alam kung bakit ngayon lang nilabas dito yan sa Pilipinas. Tapos, ang kanilang main star sa booth ay itong limited edition na Honda Goldwing. Meron din tayong nakita sa booth ni Bristol na kamukha ng isang Honda Super Cub. Ito ang Bristol Cub Pro. Ayun,
ayun, after 2 hours ng pag-ikot sa buong SMX at tumingin ng mga motor, tara, uwi na tayo. And what's up guys? Ayun, tapos na ako mag-ikot-ikot sa SMX for this year's Makina Moto event. So hindi rin ako masyadong nagtagal kasi medyo, alam mo na, medyo tinatamad kasi walang kasama. First time kong maglibot ng solo sa event na to. So quick lang kasi talagang sinadya ko lang talaga yung mga brands of mga big bikes na interesado lang ako. So nandyan yung Royal Enfield na 650 Bear na Interceptor. So nakita ko na siya ng malapitan. Matagal ko rin siyang hinintay kasi parang last year nakikita ko na siya sa social media, and may mga nagre-review na rin na mga motovloggers sa ibang bansa, especially sa India. Tapos pumunta rin tayo sa booth ni Triumph. Chinek ko rin yung bago nila na 1200 RS na Speed Twin. Kasamang unfortunately wala silang display doon nung bago nilang Trident, at saka hindi pa daw dumadating dito sa Pilipinas yung Speed Twin na 900. So ayun, ano pa, well, pumunta rin ako sa Lambretta, sa booth ng Lambretta, dahil tinignan ko rin yung 200 and 350cc nila. So yung isang sinubukan ko is yung pang touring na Lambretta. So sing taas lang din naman siya nung Vespa ko na ginagamit ko ngayon. And then ano pa ba, may mga sinakyan natin. Well, tinry ko ring sakyan yung Ninja na 1100, pero wala silang price list kasi basically yung mga wala pang price doon is kasi kadadating lang ng mga pang display na unit, siguro a week before nung event na to. And syempre dumaan ako syempre sa getup ko, naka Vespa cap, naka Vespa shirt. Yun yung una kong pinuntahan, which is yung booth ng Vespa. So yung setup ng booth ni Vespa tsaka ni Aprilia, yun nga, tama nga si Sir Zach, may pagka feels na yung setup nila. Yung tipong yung mga scooters is nandun na sa taas banda yung mga naka-display. So bukod pa dun sa mga naka-display sa floor, pero sila nung parang stand ka dun na dun naka-display yung mga scooters. So ayun lang naman, wala tayong nabili. Unlike last year, may nabili akong gloves, pero ngayon wala, nagpigil tayo kasi yung mga iba doon is hindi naman talaga need, want ko lang siya. So iba kasi yung want and need. So basically yung want ko lang siya pero hindi ko pa naman talaga siya kailangan. Yun lang, on my way home, sakto lunch, dito na ako sa Skyway, and that's it. If you guys like this video, don't forget to like, share, and subscribe, and see you on my next Life on Two Wheels.